Isadora Gabrielerio. Mas kilala ako sa tawag na Loloy. So, based ako sa Bulacan, sa San Jose del Monte, Bulacan. I'm graduated at Far Eastern University with a major of painting. Siguro, taong bahay kasi ako kaya napaka-introvert ko, sobrang mahihain. So, pag lumalabas ako, parang nag-warm up yung katawan ko sa public. Pero pag na-warm up naman, parang okay na rin. Parang proud pa rin sa sarili ko kasi hinaharap ko yung challenge ng labas ng comfort zone. Dati pa lang kasi, siguro 3 to 5 years old pa lang ako, hilig na ako mag-drawing. Then, nung grade 1, sinabak ako sa mga poster making contest. Alam ko na aasa rin ng mga tao, ng mga kaibigan yung nakaganon na kamay. Oo, dumaan ako sa ganon. Laking ganon ako pati high school. Tapos, nung high school, nagkaroon ng competition sa FEU, painting competition. Tapos, nag-grand prize ako, poster making contest. Doon ako nainganyo mag-fine arts kasi nakakita ako ng mga kakaibang works doon na naka-display. Tapos, doon ako nainganyo mag-fine arts sa FEU din kasi yun nga, sobrang special nung university na yun. Pero marami ring struggle bago ako nakapag-FEU kasi nga, siyempre, financial problem. So, thankful pa din sa family kasi may support. Nung nasa FEU pa lang ako, sinasabit na ako ng mga kaibigan sa mga group show. Yun, doon ako nagkaroon ng exposure sa eksena. Mga kaibigan natin, yung mga jack natin sa FEU, sila yung tumulong talaga sa mga shows. Habang nandun sa mga shows, nagkaroon na rin ng mga connections hanggang sa magkaroon ng mga major shows, then one-man shows. Yun. Yung title ng show is Botanical Serenade. So, nagsimula yung idea sa observation ko sa mga halaman. Yun. Pag nagme-meditate ako, parang pag tumitingin ako sa mga halaman, parang may buhay talaga sila May sayaw sila. Tapos, na-observe ko din yung unti-unting naglalagas, naaagnas yung mga dahon, pati ng mga bulaklak. So, nagkaroon ako ng idea na mag-collect ng mga dried leaves tsaka dried plants. Yun. Tapos, na-inspired din ako sa sa vanitas paintings ng mga Dutch painters. Yung pinaka-motives nila about memento mori, na yung life natin pansamantala lang. So kaya nag-ipon din ako ng mga bones, pearls, shells. Yun yung mga motives sa vanitas paintings. Yung mga symbols sila ng wealth, power, and death. Yun. So tapos, nung nakolek ko na yung mga elements na yun, gumawa ako ng bagong uri ng halaman. Nilaro ko lang, random lang, spontaneous, trial and error. Pinunstra ko lang siya. Parang naramdaman ko parang bumalik ako sa pagkabata na naglalaro lang. Tapos nakaramdam ako ng parang therapeutic din siya nakakalma, nagkaroon din ako ng peace. At the same time, parang may bad trip din kasi minsan di mo makuha yung gusto mo. Pero at the end, pag nakuha mo na yung parang napakalaking achievement, parang worth it yung pinaghirapan. After that, pino-photoshoot ko siya. May light box ako, tapos iniilawan ko siya ng neon lights. Tapos yun, nagulat ako kasi ang daming possibilities nung magagawa mo dun sa ilaw mo Maraming option na pwede mangyari. Hanggang sa makuha ko yung tamang timpla, yung gustong-gusto ko talagang kulay Yun, parang sarap sa pakiramdam. Kasi nagkaroon siya ng bagong version ng halaman na yun. Parang nabuhay muli yung decay. Nabuhay siya ulit. Yung pinaka-concept niya siguro, decay, rust, growth, then transformation. Yung 18/24, yung Dawn yung title. Kasi siya yung pinakahuli kong ginawa. Tapos, dahil huli na siya, last na siya, parang pagod na yung katawan ko pagod na yung isip ko, pagod na yung puso ko. Parang pasuko na. Pero dahil kailangan pinush ko talaga. So, siguro yun, hindi tayo basta-basta bumibigay sa mga challenges. Kaya kinaya natin.